Luzon, Visayas, Mindanao at worldwide, lalo na sa ating mga kabayang overseas Filipino workers saan man sa mundo. At ngayon ay February 10, 2024, araw ng Sabado at sa ating mga kababayan, kaibigan at mga kapatid na mga Chinese, lalo na yung mga Filipino-Chinese, Kong Hei Fat Choi sa inyo. At eto, samahan nyo ako muli sa namang kapanapanabik na programa, edisyon ng Mahiwagang Mundo ng Politiko. Ako po si Raymond Tinaza. Kaya mag-subscribe na, mag-click, mag-like at mag-share sa ating social media platforms. Ngayong umaga ay bibiyahe tayo ng Mindanao mula sa bahaging Northern Luzon noong araw ng Sabado last week. At makakausap natin ang ama ng bayan ng Nunungan, Lanao del Norte, walang iba kundi si Mayor Marcos Mamay. Magandang umaga, Mayor Marcos, at ating programa na Mahiwagang Mundo ng Politiko, Mayor. Hello po sir, good morning po sa lahat. No? I would like to take this opportunity na pasalamatan po ang station ninyo po sa pagkakataon na to na makapanayan po ninyo para kahit paano po maiparating po natin sa buong mundo kung ano po ang nunungan sa ngayon. Tama po kayo dyan, Mayor, dahil gaya ng napag-usapan natin na off-cam ay ang gusto lang talaga natin ay we are reaching out different local government units, mga town and cities, provinces na hindi masyado pang nakikilala, lalo na yung mga hindi naman masyadong active sa social media, ay para mas makilala pa. And for now, ang atin pong subject, ang atin pong gustong ipakilala pa sa buong mundo, hindi lamang sa Pilipinas, kundi ang bayan ng Nunungan, Lanao del Norte. First off, Mayor, ilang taon na si Mayor Marcos pala? Okay, Mayor Marcos Mamay po, 45 years old po. Tayo po ay mayor ng Municipality of Nunungan in the province of Lanao del Norte. And at the same time, tayo po yung president ng League of Municipalities of the Philippines, Lanao del Norte Chapter. And at the same time, National Vice President po ng League of Municipalities of the Philippines. Wow. So at the young age ay ang dami nyo na pala na kumbaga achievement sa political spectrum. By the way, it rings a bell kasi Mayor pag binanggit yung pangalan nyo. Ano lang naman to? Mayor Marcos. Are you related o may kinalaman ba yung pangalan ninyo na Marcos sa dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., Mayor? Nagkataon lang po na naging Marcos Mamay po tayo. Actually, it was 1978 na pinakanak po tayo. Then it was then the decade wherein nasa trono po ang mga Marcoses. Kaya po at the same time, my parents po, si Ferdinand Marcos po Sr. ay idol po ng mga parents natin. Kaya siguro naging Marcos po tayo. Ayun, kaya nga natanong ko Mayor kasi syempre nung araw na yun, yung mga magulang natin, dahil medyo hindi tayo magkalapit edad, si Bakoy, kung tawagin sa amin sa Norte, ay yung pangalan, marami yung inadapt sa yung pangalang Marcos. Anyway, geographically speaking, tama ba ako, Mayor, yung Lanao del Norte ay nasa Central Mindanao? Sa Northern Mindanao po. Northern, okay. So yan. Eto, Mayor, bago natin tunghayan yung kung ano pa ang meron dyan, yung political career nyo, ano pala kayo nagsimula at kumbaga naengganyo na pasukin ang sabi nga nila magulo na mundo ng politika, Mayor Marcos? Actually, before entering into politics, no, then I'd been to business as an importer of various items, no, from Japan, US, Taiwan, Korea, at sa mga ibang country pa po. Then, yun nga po,
pumasok tayo sa politics in the year 2016, no? So in fact, this is our last term Kaya, na mayor sa Municipality of Nunungan po. Ito, nakita ko kasi medyo nagmarites tayo doon may nakita akong video sa Facebook, Mayor, at nakita ko na kayo pala ay dating PMA cadet. Pakikwento nga ito kung paano kayo napasok din sa Philippine Military Academy and eventually, ay hindi nyo ba ito tinapos, Mayor? Apo, I've been into the Philippine Military Academy no, naging kaditi po tayo ng PMA, under class 2004, class Maliyab po. So, unfortunately, di po natin natapos because of inevitable circumstances. So, instead, tinapos po natin ang kurso natin sa Mindanao State University, Iligan Institute of Technology, as an business economics graduate po. Ayun, eto Mayor, speaking of na parang ignorante, walang kaalam-alam sa Nunungan, Lanao del Norte, halimbawa ay gusto kong pumunta dyan. Ipakilala natin, Mayor. So, paano ba pumunta dyan kung halimbawa galing sa Metro Manila, Mayor? Tatlong option po, sir, no? Either Manila to Cagayan de Oro, Manila to Osamis City, or Manila to Pagadian City. Ang pinakamalapit po sa amin is Pagadian City po. It takes 1 hour po to travel from airport. Ayun. So, hindi naman pala kahirap magpunta dyan. So, madali lang naman pala, lalo na medyo okay naman na yung mga mode of transportation natin. So, may patanong dito, pwede raw bang sa barko, Mayor? Yes, pwede rin po. Either Cagayan de Oro o Osamis. Opo, sa dalawa po yan. Iligan City din po. Mayor, sa napanood ko rin na video sa Facebook ninyo ay napakarami na pala na mga proyekto at improvements sa Nunungan. At nalaman din natin na hindi na lang pala dito sa Pilipinas kikilala na ang Nunungan, kundi eventually sa international arena dahil napakarami na pala ng mga pagkilala hindi lamang sa inyo kundi sa Nunungan. So pakikwento nga, Mayor, na maaari nating hindi naman ipagyabang pero ma-share at magpa-inspire sa ibang mga LGUs kung ano na yung mga nagawa na ninyo na mga proyekto para mapabuti yung sitwasyon dyan sa Nunungan, Mayor. Yes, sir po, no? Despite of the fact that Nunungan had been deprived for peace and development for the past decades, or to be exact, 30 long years that the Nunungan had been deprived for peace and development. So, nangyari po yung full blast na development sa Nunungan when I entered into politics in the year 2016. So, nag-umpisa na po yung development. Actually, kaya po natin nabanggit na deprived po yung Nunungan when it comes to peace and development kasi unang-una, wala pong accessibility. Unstable po yung peace and order, walang electrification, wala as in wala. Kumbaga, nung pumasok tayo ng politika during our assumption, parang kumbaga sa pag-aaral, nag-umpisa pa lang tayo, nag-graduate tayo. So, luckily, nung manalo po tayo, so nag-umpisa po yung development, nagkaroon po tayo ng accessibility. After realizing the 1.5 billion worth ng concreting ng national road connecting 3 municipalities, no? Pangalawa, nagkaroon tayo ng electrification, the amount of almost 50 million na amount ng electrification. So na-establish na po. Then yung stability ng peace and order, tuloy-tuloy po ginagawa po natin yan with the support ng provincial government po natin under the able leadership of Governor Angking Quebra sa Dimaporo at saka sa dalawang congressmen po. Mayor, doon sa nalaman ko rin, parang dati before your term, ay talamak o may mga redo. So how did you settle yung problema sa mag-anak na yun nga issue of peace and order, Mayor? Yes, totoo po yun. In fact, the municipality of Nunungan had been labeled as the redo capital in the province of Lanao del Norte. So that is the very reason why I decided to enter into politics para kahit pa paano po, yung peace and order maging stable po. So yun po ang nangyari ngayon. So I would like to take this opportunity na pasalamatan yung national government and of course, the provincial government, no, under the able leadership of Governor Angking Quebra sa Dimaporo. Kasi from time to time po, sinisettle natin ang family feud o redo na yan with their support po. So, curious lang ako, Mayor, dahil, well,
kung sinabing Rido, may mga ano diyan, 'di ba, karamihan sa mga angkan, may mga elders diyan. Tapos kayo, at a very young age, siguro para paano niyo sila nakumbinsi na eto makinig, paniwalaan kayo. So parang how did you do that, Mayor? Actually, depende po kasi sa leadership yan eh. Mm, Kumbaga, kung ikaw na isang leader na nagtutulog-tulugan, so malamang matutulog din ang municipality. So kaya kinakailangan po tayo, dapat po hands-on po tayo. So mm, dapat nire-reach out po natin yung mga far-flung areas, yung mga marginalized sector para kahit papaano, hindi po sila ma-deprive when it comes sa services na in-extend po natin sa kanila. So mm, regardless po naman kung yung edad natin ay either young or mm, nasa tamang edad na, ang pinaka-importante kasi yung mga tao sumusunod sila. So, mm, yun ang nagustuhan ko din no, sa mga constituent ko kasi parang hindi man sa sinasabi nating isang salita lang tayo, pero ang napakaganda kasi nito is sumusunod sila kung ano yung pong utos, kung ano pong mandate ng isang mayor sa mm, municipality natin. mm. That's good to know at to learn, Mayor. Eto, sa Nunungan, ano yung parang pangunahin na livelihood, kabuhayan ng ating mga kababayan diyan pala, Mayor? Actually, sir, no, the municipality of Nunungan is purely agriculture. Meron Hmm, din tayong fisheries because of our lake, no? yes, I would like to take this opportunity no, na i-mention ko ano yung potentials na meron po tayo sa municipality of Nunungan. Meron yes po please. tayong 3 lakes, meron po tayong 4 na waterfalls, meron tayong 5 caves. Then ito po yung mga pinaka-famous po sa municipality of Nunungan. Ito pong Mm, Wild Bears na hopefully magiging Wild Bears capital po tayo sa buong Pilipinas. Then mm, recently po, na-declare po ang Mount Inayawan Range Natural Park as one of the 10 ASEAN Park no sa buong mhm. Asia. So, Wow, yun po, na napakalaking karangalan po na naging kasapi po tayo sa 10 Asian countries po. mm. So, Then sa eto, ngayon po, in-establish po natin, nagkaroon po tayo ng strawberry farm, magkakaroon din po tayo ng grapes. Kasi Nunungan kasi, yun possesses the largest land area sa buong province ng Lanao del Norte. mhm. Opo. So, Magkakaroon din po tayo ng dragon fruit. Opo. wow, eto yung 'pag sinabi strawberry, alam mo naman sa Cordillera o sa Baguio, nakilala. Pero yung klima ba diyan, Mayor, so parang okay, swak din sa strawberry farm ninyo. Malamig ba diyan pala, Mayor? Actually, ang Nunungan po ay tinatawag nating Little Baguio. Napakalamig po. Kasi Wow, kaya pala. unang-una, kaya po nagkaroon ng mga lake diyan dahil po at saka yung wild beers kasi kusang tumutubo po 'yan. So ibig sabihin po, approve po 'yan na malamig po ang isang lugar. Hmm. So, na-mention niyo yung, correct me kung tama yung pagkarinig ko, 3 yung lakes tapos may mga 5 caves. So, kumbaga, kumusta yung turismo niyo, diyan na Mayor? Dun ba yun ba yung mga parang usually ay, pinupuntahan ng mga namamasyal diyan sa Nunungan, Mayor? Ayun nga po sir, kaya nga from time to time dinidevelop po natin yung mga potential na meron po tayo sa Nunungan, no? Yung lakes, in fact, yung lake po natin kasi pag nabanggit po ang Nunungan, what promptly comes to the minds of the majority is yung Nunungan Lake. Yun po ang napaka-famous. Yung lake po natin, meron po tayong mga floating restaurant, floating cottages, din magkakaroon din tayo ng floating restaurant na umiikot sa lake na yon, no? May mga rides din at the same time, no, para kahit papaano magkaroon tayo ng influx ng mga turista is because of yung magagandang tanawin po na meron po tayo sa municipality of Nunungan. Hmm. In Eto fact, yun, I would like to take this opportunity no, na pasalamatan ang Department of Tourism kasi magbibigay po sila ng floating dock yung kagaya po sa Boracay po. So hmm, tatanggalin na po yung mga bamboo kasi sa amin, ginamit po namin ng initially yung bamboo knowing the fact na Nunungan kasi napaka-abundant po ng bamboo sa town po natin. kaya magandang i-develop 'yan, yung bamboo industry, bamboo farming, Mayor, dahil, sa Senado nga, nung last session ay nagkaroon pa nga ng, privilege speech itong sina Senator Loren Legarda at iba pa, Mark Villar promoting yung, bamboo farming industry. So tama, tama pagka 'yan ay lalo pang napalago, Mayor. Yes po. Kaya nga po from time to time, no? Actually, ang Nunungan kasi, in addition din sa mga potential, ang Nunungan kasi very potential when it comes sa ecotourism.
So lahat po ng crops, ideal po na itanim po sa Nunungan. Din lahat, mga tanawin, in fact, ang ini-endorse po, especially pag may mga celebrities, mga malalaking tao po na pumunta ng Lanao del Norte, number one po na ini-endorse ng province ang Municipality of Nunungan. Kasi ito po yung may malaking potensyal when it comes sa mga ecotourism at sa lahat ng mga tanawin po na meron po tayo. By the way, Mayor, dahil syempre majority ng nandyan sa siguro sa Nunungan and even sa Lanao del Norte ay mga kapatid natin na Muslim, kumusta yung ugnayan, relasyon ng mga Muslim at mga Kristiyano at iba pang mga, kumbaga, may ibang paniniwala, Mayor? Actually, no, I'll speak on behalf of my area of responsibility in the Municipality of Nunungan. No? Sa ang Nunungan kasi, sabi nating almost 100% Muslim, although may mga Christian din, lalo na yung mga empleyado po natin, yung mga Christian. Yan sa Lanao del Norte kasi 50-50 po yan. 50% Muslim, 50% Christian. Sa buong Lanao del Norte po. Pero sa amin, almost 100% Muslim. Ay, sabi natin 99%. Yun nga po, regardless po sa anong religion, no, meron tayo, pinaka-importante po yung pagkakaisa. Opo. Tama. So, yun po ang isinusulong po natin, lalo-lalo sa amin sa Lanao del Norte, yung One Lanao. Eto, so as we speak and as we learned, Mayor, kumbaga, nandito na kayo sa level na nandun na yung momentum ng growing, improving, and even more na talagang dun sa aspeto ng ekonomiya, turismo at lahat na yung Nunungan Lanao del Norte. Sa ngayon, ano po yung parang nakikita ninyo, Mayor, na kailangan pa ng inyong bayan doon sa mga potential areas na kung saan maaari pang mas mapunlad ninyo ang inyong bayan, Mayor Marcos? Yun nga po, no, knowing the fact na, as what I said earlier, Nunungan kasi possesses the largest land area in the whole province of Lanao del Norte. Ang kinakailangan po natin is yung more accessibility po, no, yung connecting lahat ng mga barangays para kahit paano ma-reach out natin ng mga far-flung areas para mabilis po yung pag-transport ng mga products and services po natin sa bawat barangay. And at the same time, yung connectivity din heading towards sa mga potentials. Yung nabanggit po natin na waterfalls, mga caves, kaya kailangan po natin ma-reach out po natin yan, kaya kailangan po natin yung connectivity. Yun po. At saka maraming farm to market road, no? Yun nga po, para ma-reach out na din, ma-reach natin yung mga barangays, kasi ang concern kasi natin, paano ma-transport yung mga products and services mo para sa kanila, para hindi po sila ma-deprive. Ayun. Anyway, nakita ko rin na malapit naman kayo doon sa mga national officials natin, sa mga senador like kay Senator Bongo, kay Senator Bato, at kay SP Migs Zubiri. So siguro, mas may tsansa na maibulong nyo sa kanila yung mga kinakailangan na suporta ng inyong bayan, Mayor Marcos. Ayan nga po. Kaya nga po, from time to time, binibisita po natin yung mga higher authorities, mga kasama po natin bilang isang elected official, no, para kahit paano, mahingi po natin sa kanila kung ano pong pangangailangan natin sa town po natin. Ayun. Eto, Mayor, like yung mga iba naming, well, sa ibang probinsya, may kanya-kanya parang political landscape, political picture, and scenario. Diyan po ba sa bayan ninyo ay uso ba yung tinatawag natin na political clan or political dynasty, Mayor? Ang sa atin, no, is regardless naman kung sa color naman, no, regardless kung anong kulay po tayo, Yes. ang pinaka-importante sa lahat, nagtatrabaho po tayo. Sa amin kasi sa Nunungan na, we are proud to say na yung team po namin ito napaka-unique po sa Lanao del Norte. Kasi kung ano po yung mandate ng provincial government, which is under the bounds of the law, so yun po ang sinusunod natin. So nagkakaisa po kami dito sa Lanao del Norte with the governance po, no, with the able leadership ng mga Dimampuro family. Nagkakaisa po kami, kaya naging peaceful po ang Lanao del Norte. In fact, Lanao del Norte ang pinaka-peaceful po sa buong Region 10, no? Dahil sa maganda pamamahala po ng Dimampuro family with the able leadership of Governor Angking Quebrasa Dimampuro. Pero nga po, from time to time, nililinaw po natin, no? Kasi yung mindset po ng mga tao, siguro, kung yung experience nila for the past decades,
Mm. For the past years, akala nila hanggang ngayon ganun pa rin. So kaya nga po tayo pumipili ng mga magagaling, no, mga efficient, mga effective na leader para po kahit papaano mabago po ang lugar natin. So yun po ang nangyari sa Mindanao ngayon, no? Peaceful po. In fact, ang mga magagandang tanawin po, puntahan niyo, dayuhin niyo po ang Mindanao. Andun po lahat ng magagandang tanawin po. Oo, parang ika nga land of promise. Talaga yung Mindanao kung may chance lang talaga na kumbaga ma-develop pa, matutukan, mapaayos yung peace and order ng buong Mindanao ay hindi malaki na ma-achieve natin yung pagiging land of promise talaga. Eto, Mayor, dahil nabanggit nyo na last term nyo na pala ngayon, so I would imagine na Nunuan cannot afford to lose a leader like you na very, kumbaga, passionate, parang inspirado, motivated. What's your plan, Mayor, sa political career ninyo pala? Yes, sir, no, knowing the fact that it is my last term, no, as a mayor, then one member of my family, no, anak ko po yung papalit sa atin. Then tayo naman po magba-vice mayor po sa Ayun. kanya. Apo. So at least, pwede nyo nang, kumbaga, meron siyang, although it would be a very big shoes to fill in, pero kayo naman, bilang tatay, so pwede nyo nang mag-guide. Siguro, naobserbahan na rin ninyo ng anak ninyo yung mga diskarte ninyo, so hindi na mahirap na matutunan yung mga nasimulan ninyo, Mayor. Eto, pag-usapan lamang natin yung issue ng Mindanao, yung particular yung sa secession, kasi mainit na pinag-usapan, lalo na sa Metro Manila ngayon, yung mga pinapalutang, lalo na ni na dating Pangulong Digong at ni dating Speaker Pantaleon Arbares, yung paghihiwalay ng Mindanao mula sa Pilipinas dahil nga sa nagsimula sa People's Initiative. What's your take as a local chief executive of Mindanao sa ganitong mga proposal, Mayor? Actually, sir, no, we were frequently asked regarding with the separation of Mindanao, no, by the DILG to the LMP. So in fact, yours truly, tinanong po tayo na anong stand po natin. Then sabi ko po, we have to consult to with our fellow mayors in Lanao del Norte. Kasi although tayo po yung president ng LMP, Lanao del Norte chapter, at the same time, national vice president ng LMP, but then we need a consultation. Kaya yun po ang pinaka-importante na kailangan makuha po natin yung boses ng mga kapwa nating mayors. Ayun. Mayor, eto, medyo mag-tone down tayo from politics. Gusto ko lang malaman, I understand, busy ninyo, abala sa inyong trabaho dyan. Kumusta pala si Mayor Marcos bilang tatay at asawa? Tayo po, no, sabi natin workaholic po tayo. And at the same time, I used to do my religious activity, no, para kahit papaano, no, malinis po yung soul natin, yung family po natin, most of the time, no, binibigyan po natin ng time yung pamilya natin, kasi yun naman po ang pinaka-importante. What's the use of everything that we have without our family? Ayun. Eto, Mayor, dahil busy, stressful ang trabaho bilang chief executive ng inyong bayan, ano pala yung parang anti-stress or de-stressing hobby ni Mayor Marcos? Libangan ba? Actually, tayo po, regular po tayo nagtitinis, no, lawn tennis po. Yes po. Then, knowing na at the same time kasi Australia is a producer po, movie producer po tayo. Ayun. Nasa showbiz industry, no? And at the same time, Australia, executive advisor po tayo ng Actors Guild of the Philippines at the same time sa showbiz industry, wherein Imelda Papin po yung president po natin. Eto, as movie producer, ano na po yung mga na-produce ninyo? At kanina, off-cam, yung napag-usapan natin, yung parang biopic ninyo, kayo na lang po siguro ang magkwento sa amin, yung mga pelikula na nagawa ninyo, na-produce, at yung biopic ninyo recently, Mayor Marcos. Okay po, sir, no? This is a sort of invitation, Luzon, Visayas at Mindanao. Tangkilikan po niyo, panoorin niyo pong movie natin. That is our biopic, no? Life story po natin. Napipicture po dyan yung story natin from since childhood until becoming a public servant. So, nandiyan po, napipicture po dyan, no, na poverty is not a hindrance to success. Yan po. Then, at the same time, na-showcase, na-feature po, no,
para maintindihan po natin ano po yung radio na meron po sa mga na naging culture po ng mga Muslim. Para maintindihan po ng buong mundo, ano po yun. Na at the same time, this is an advocacy film, no? Para maintindihan natin kung ano po, anong meron po si Mayor Marcos Mamay at the same time, ano po yung radio or family feud. So, kailan ilalabas yan o kaya saan ilalabas na platform? Sa mga regular movie houses o kaya sa social media platforms like sa Facebook, YouTube, and anywhere sa social media, Mayor? Unang-una, ipapalabas po yan international muna, no? Isasali po Wow. natin sa Cannes at saka mga international festival bago po tayo magkaroon ng premiere dito sa Pilipinas. Opo. May mga nabanggit na kayo about that movie pero hindi naman tayo parang panira, excitement. Pero ano po yung parang highlight ng movie at sino yung bida rito? Pinaka main role, Mayor? Yes, yung movie po natin na entitled Mamay, The Great Man of Nunungan, starring Jeric Rabal, Aramina, Ayan, wow. Victor Iri, Polo Rabales, TG Marquez, Ron Angeles, no? Julio Diaz, Sheila Delgado, of course, under the direction of Neil Bubuitan. Ayan, hindi naman pala pipitsugin yung movie nyo, Mayor. Maituturing na powerhouse cast. Power cast kasi kilalang kilala na mga artista pala, mga veteran actors, actresses yung nandyan. At the same time, si Buboy Tan ay veteran director din. So talagang hindi lang pang Pinas, pang international pala yung movie ninyo, Mayor. Yes po. Kaya nga po, I would like to take this opportunity, no, na i-promote po yung movie po natin. Napaka-inspiring po ng movie na yan. So, punong-puno po ng iyakan yan. At the same time, partly may comedy din. Kasi lahat ng pinagdaanan po natin, no, since elementary, high school, college, at saka pagpasok natin ng Philippine Military Academy, meron po tayong mga international din na ano, no, kasi usually had been a religious missionary po sa India, Bangladesh, Pakistan. Nagkaroon din po tayo ng shoot sa Dubai. So, international po ang dating ng movie natin. Eto, nabanggit ninyo yung puno ng iyakan, yung movie, may drama, at gusto lang namin malaman din, Mayor. Naintriga lang kami, kung ano yung parang, sample lang kung ano yung pinagdaanan ninyo. Kayo ba ay from rags to riches? Did you live under yung sa war-torn? O ano yung parang pwede ninyong ma-share at na pwedeng hugutan namin ng inspirasyon from where you started, from where you begin, and where you are now, Mayor? Actually, sir, no, galing po tayo sa mahirap. Maraming business po natin na pagdaanan ang isang kain po sa isang araw. Mahirap pong pamilya natin. In fact, nanay at saka tatay po natin, puro mga farmer po. Then kami po kasi dalawang mag-ina. So 15 kami lahat. Ako lang po nakatapos initially. Kaya nga po dahil po sa kahirapan. So dahil po sa pagsisikap, sa akin lang, lagi ko po ito sinasabi, kung hindi pa ako naging scholar sa prestigious na school ng Imisio IIT, malamang hindi pa ako nakatapos ng pag-aaral dahil po sa kahirapan. So dagdag pa nito, kaya po napaka-challenging po, no? Napaka-exciting na movie. Kasi galing tayo sa mahirap. Mahirap makapag-aral dahil walang pera, mahirap. Galing sa marginalized sector. Dagdag pa itong radio or family feud na hindi po kami makapasok dahil sa takot na ma-crossfire po kami. Kasi kasalay po kami lahat sa Rido, pwede po kami patayin. So kayo may while nag-aaral, nagtatago po. Yun ang napaka-challenging po sa mapanood po sa movie natin. Ayan, talagang tumpak na dapat panoorin talaga yan. Lalo na yung mga kabataan, Mayor, dahil marami sila talagang makukuha na mapupulot na aral dahil you are a living proof na yung poverty, yung kahirapan ay hindi naman talaga hadlang para umasenso at umangat sa buhay. Dahil ako rin, farmer boy from Ilocos Sur din. So I can relate yung sa pinagdaanan nyo kung pag-usapan yung kahirapan. So talagang maganda. So we are also sa aming programa ay ine-endorso rin namin na panoorin ng ating mga kabayan. Lalo na yung mga kabataan ngayon na masyado nang nawiwili sa cellphone, sa technology, at na papabayaan na yung kanilang dapat pagtuunan na pag-aaral at pagpursige sa buhay, Mayor. Anyway, Mayor, eto, it's your
chance and our opportunity also na mapakinggan kayo to promote yung mga aabangan, aasahan at dapat sadyain ng mga turista dyan sa Nunungan, Mayor Marcos. So again, no, thank you so much, sir, for this opportunity. So again, we would like to promote, no, at saka dayuhin niyo po, no, bisitahin niyo po ang Municipality of Nunungan and experience, explore what Nunungan can provide. Meron po tayong 3 lakes, may 4 na waterfall, at saka may 5 caves po tayo. Then ito po yung Mount Inayawan Range National Park na naging ASEAN Heritage Park po. So napaka-famous po yan. So napakalaking karangalan na nagkasapi po tayo sa 10 Asian countries, no, na ASEAN Park. Then at the same time, kung ano meron po tayo sa mga ibang lugar, nagkaroon po tayo dito sa Municipality of Nunungan, meron tayong strawberry farm. Di na natin kailangan pumunta ng Baguio o sa mga lugar na mayroong mga strawberry. Magkakaroon tayo ng grapes, no, at saka dragon fruit po. So yun po, dayunin po ang Nunungan. At the same time, I would like to take the opportunity din na i-promote yung book natin, Pugilist, no? Napapaloob yan kung ano, sino po si Mayor Marcos Mamay. So tangkilikin po ninyo, grab a copy of my book, no? So paparating na po, i-release po sabay po ng movie natin. Wow, so hindi lang pala kayo ekonomista, public servant, movie producer, kayo rin pala ay author, manunulat, Mayor. So talagang well-rounded pala kayo, Mayor. Ayan. With that, maraming salamat, Mayor, sa napakahalagang oras at pagkakataon na ibinigay po ninyo sa amin at talagang isang makabuluhan at masayang kwentuhan ang ating na kamit ngayong edisyon ng aming programa. At maraming salamat, Mayor Marcos Mamay ng Lanao del Norte. Again, mula po sa politiko, sa programang Mahiwagang Mundo ng Politiko, good luck at inshallah sa inyong mga adhikain, mga endeavors at mga pangarap pa para sa Nunungan, Lanao del Norte, Mayor Marcos, sir. Likewise, maraming salamat, sir, no, sa lahat, sa bumubuo po ng team niyo. So for this opportunity. So maraming salamat sa lahat, no, sa mga constituent natin, yung lagi ko po sinasabi, I'm very much thankful, no, dahil sa cooperation po nila, no, because everything cannot be made possible without them. So maraming salamat po. Ayan. Anyway, happy weekend, Mayor, at ingat po kayo lagi. At again, marami pong salamat. Thank you po. Yan mga kapolitiko, isa na namang edisyon. Sabi ko kanina, masaya at makabuluhan ating pagtalakay at nakasama nga natin Nunungan, Lanao del Norte, Mayor Marcos Mamay. At ito, hanggang sa susunod na Sabado, ugaliing tumutok sa ating programa at wag nyong kaligtaan, wag po kayong mahiya, wag po kayong mag-atubili na mag-like, mag-click, mag-share sa ating programa sa iba't ibang social media platforms ng ating programa Mahiwagang Mundo ng Politiko. Muli, ako po si Raymond Tinaza.